Nagsimula ito sa magandang umaga at may isang businessman ang bumaba sa eroplano para ibigay ang mga alahas. Ang assassin naman na ito ay nagpanggap na taga-deliver ng pizza. Sinundan niya ang kotse kung saan nakasakay ang boss na may dalang alahas. Nag-iwan siya ng trap sa isang kotse, pinagbabaril niya ang mga ito pero sila ay gumanti ng putok. Bahagya silang naghiwalay sa dalawang kalsada pero tumakas ito pagdating sa checkpoint. Ang akala nila nakatakas sila pero naghihintay na pala ang assassin na si Ray at kasabwat pala ang driver na si Kazuki. Nagpunta sila sa abandonadong gusali para tignan ang mga alahas. Nakiusap ang matanda kung pwede siyang patakasin at binigay ang iPhone. Biglang tumawag ang kanyang asawa dahil may sakit ang bata, nag-away sila dahil hindi nito sinabi na may sipon na pala yun. Nakialam ang matanda sa away kaya siya nabaril ni Ray, nagmadali silang umuwi para tignan ito. Pinakita ang nangyari bago nila makuha ang batang ampon, ito'y sa kalagitnaan ng Pasko at si Kazuki ay bumili sa grocery. Pag-uwi niya nakita niya ang magulong mga gamit kaya muli siyang umalis. Makalipas ang sandali may dala na naman siyang pagkain at may nakita siyang pusa, agad niyang tinanong kung saan ito nang nakuha ng kasama niya. Ilan beses na sila nag-usap na huwag siyang magdala ng pasanggala sa bahay dahil di niya naman ito maalagaan. Kinuha niya ang pusa at binalik sa kalsada, pagtapos nun sila ay kumain na pero mukhang galit pa din ang kasama dahil binalik niya ang pusa sa labas. Pinaliwanag naman ito na hindi sila pwedeng mag-ampon dahil mga assassin sila na pwedeng mamatay sa kahit anong oras. Bigla niya din naalala ang namayapan niyang anak. Kinuha niya ang papel kung saan nakalagay ang kanilang sunod na target, gagawin nila yon sa gabi bago matapos ang Pasko. Sila ay agad na bumili ng gamit nila bilang prop sa gabing ito. Pumunta rin si Kazuki sa isang lalaki para magpatulong na gumawa ng hotel ID at binigyan din siya ng pera. Iniwan niya ang iba dahil hindi pa rin siya makamove on sa kanyang ex. Paglabas niya nakita siya ng dalawang magandang babae para ayain na magsugal. Pero natalo lang ito at mukhang napaubos niya ang pera. Malungkot siyang naglakad at nakita ang masayang pamilya kaya naalala niya ang anak niya na namatay na. Pinuntahan niya naman ang pusa para bigyan ng pagkain. Isang bata naman ang tumatakbo sa mall at naghahanap ng masarap na cake. Humiling din siya sa Christmas tree para makita ang kanyang tatay. Naghanda na sila para sa susunod nilang target na isang human trafficker. Nag-iikot ito sa buong Asia kaya mahirap na ma-target. Pero ngayong gabi ay nasa hotel ito malapit sa kanila kaya hindi na nila papalampasin ang pagkakataon. Meron special elevator para makaakyat doon at yun ang una nilang misyon. Kailangan nilang makalusot sa bodyguard nang hindi gumagawa ng gulo. Napaisip naman sila kung paano nila yon gagawin at muli nilang tinignan ang litrato ng kanilang target na nagsasagawa ng party. Alam nilang magpapasikat ito sa mga bisita kaya naisip nilang magpanggap na mag-deliver ng cake. Ang bata naman ay pumasok sa loob ng hotel at patuloy na tumatakbo. Sa oras na ito ay nakapasok na din siya sa hotel para deliver ang cake. Pinigilan siya ng guard pero kailangan niya daw itong ma-deliver sa taas na nagsasagawa ng party. Hindi naniwala ang dalawang guard kaya nagpanggap ito na tumawag sa babae. Hindi nila alam kasabwat lang ito ni Kazuki at binago ang boses para maging babae. Natakot ang bodyguard kaya agad siyang pinapasok. Habang ang bata naman ay nakita na din ang cake na kanyang hinahanap, sumama siya sa loob ng elevator at nakita ng bodyguard. Natuwa naman ang bata nang makalapit siya sa cake at gusto niya itong tikman, sigurado din siya na masarap ito. Pinayagan naman siya ni Kazuki na tikman ito kaya tuwang-tuwa na talaga ang bata. Agad niya itong pinaalam kay Ray na kinakain ng bata ang cake at ngayon lang daw may nasarapan sa bake niya. Tinanong din ng bata na may pangalan na Miri kung bibigay ba niya ang kanyang hiling, akala nito ang ating bida ay tunay na Santa Claus. Matagal na nitong hinihiling na makita ang tatay niya kaya naalala na naman ni Kazuki ang namatay niyang anak sa sinapupunan pa lang. Tinanong niya ang bata kung gusto niya bang makita ang tatay niya, agad itong sumagot na oo at sobrang excited na siya. Inuto niya ang bata kasi malapit na siya sa gusali na kanyang pupuntahan, kailangan niya daw ipikit ang kanyang mata at pumunta sa isang sulok. Pero tumakbo ito palabas kaya agad siyang tinutukan ng bodyguard. Buti na lang nakatago sa baba si Ray kaya nabaril ang dalawa. Hinabol niya ang bata dahil masasabotahe ang kanilang plano, agad na sumugod si Ray para patayin ang mga bodyguard. Pagpasok sa loob natakot na ang mga tao, si Miri ay patuloy pa rin nagtatanong kung nasan ang tatay niya. Hinanap pa din ni Kazuki si Miri pero hindi niya ito makita. Tinanong niya ang lalaki kung siya ang tatay niya pero hinostage siya nito. Agad siyang sumugod para iligtas ang bata, hindi na daw siya si Santa Claus kundi siya na ang kanyang tatay. Pinatalon niya ang bata para mabaril ang target, tuwang-tuwa naman ito dahil akala niya tatay niya talaga, tumakas naman agad ang kanyang kasama. Pagbaba nila inutusan niya ito na tumahimik para makalabas agad sila sa gusali, tuwang-tuwa naman ang bata sa kanya. Sila ay umuwi na at agad na nakatulog si Miri, lumitaw sa likod niya si Ray dahil ayaw siyang payagan mag-uwi ng pusa pero nag-uwi siya ng bata. Na-curious naman si Kazuki kung sino ba ang batang ito, pagtingin niya sa litrato ay tatay niya pala ang pinatay nila. Paggising ni Miri natataranta itong kumakatok sa pinto at hinahanap ang kanyang tatay, umihi na pala siya sa short niya kaya gusto niyang magpalinis.
Pinunta niya ang bata sa CR pero di ito makaihi dahil mataas ang bowl, kaya naman tinulungan na din niya ito. Gusto niya din magpabuhat dahil maghuhugas siya ng kamay. Pagtapos ay nagluto siya ng itlog pero ang makulit na si Miri ay gusto na naman makialam, hindi siya pinayagan ni Kazuki dahil mataas daw ito. Kumuha siya ng bangkito pero siya ay nadaganan nito, nagising naman si Rei sa ingay ng dalawa. Pagbaba niya agad itong binigay ni Kazuki dahil masyado ng magulo, inuto niya din ito na madaming video game si Rei para sumama sa kanya. Nagulo naman ni Miri ang mga laro niya at nakita ito ni Kazuki habang nagluluto. Nang siya ay matapos sa pagluluto pinakain na niya ito, sarap na naman ng bata sa pagkain na luto niya. Muli silang nagtalo dahil masyadong alagay ng bata. Tinignan naman nila ang litrato ng kanyang mga magulang at naghiwalay pala ang dalawa kaya balak itong ibalik sa kanyang tatay pero napatay nila. Gusto sana nilang isuko ito sa pulis pero hindi pwede dahil nakita ng bata ang madugong barilan, sinabi na lang nila na hahanapin nila ang kanyang nanay. Nilapitan niya ito para tanungin kung saan siya nakatira, sinabi naman ng bata sa malayong lugar daw. Walang nagdala sa kanya papunta dito siya ay naglakad lang mag-isa at sumakay sa tren. Tinanong ng ating bida kung saan tren pero hindi yun alam ng bata. Muli niyang tinanong ang pangalan nito at sumagot na siya si Una sa Kamiri at 4 na taong gulang, ang nanay niya daw ay magaling namang aawit. Tinanong niya kung saan ito nagtatrabaho pero hindi na naman alam ng bata. Nangulit na naman ito sa kanila kaya natapon ng kape. Binigyan siya ng malaking damit at pinanood ng television dahil sila ay aalis. Agad pinakita ng kasabwat nilang si Kyo na kumakalat ang balita sa nangyari nung Pasko. Sinabi nito na hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang makipagtrabaho sa kanila at madami naman daw gusto na pumalit sa posisyon ng dalawa nating bida. Tinanong nila kung may anak ba ang biktima pero hindi yun alam ni Q base sa research niya. Agad silang umalis pagtapos noon. Pumunta naman ng isang assassin kay Q na gustong humingi ng trabaho at agad din naman itong umalis. Pagbalik nila sa bahay nakita nilang magulo ang paligid at baka may kumuha na sa bata. Agad nilang hinanap si Miri pero nagtatago lang pala ito. Tinutok sa kanya ang tunay na baril na akala niya laruan, buti na lang ay wala yun bala. Nagplano na naman sila sa panibago nilang target habang sila'y kumakain. Ito ay isang kingpin na nakatira sa mansyon. May mga gang ito na kasama ang foreign mafias na nakikipaggulo sa iba pang mga gang. Wala naman pake si Rei at sinabi na susugodin niya ang mga ito. Natakot naman si Kazuki dahil kailangan nilang magawa ng malinis ang trabaho ayon kay Q. Lumapit ang batang si Miri para sabihin na hindi masarap ang burger na luto niya at mas masarap ang sa nanay niya. Muli na naman siyang inasar nito at nakipaglaro ng hide and seek. Naiinis na siya dahil patuloy siyang pinapatakbo nito kaya siya ay umupo na. Pagtapos nun sila ay kumilos na para gawin ang kanilang misyon. Pagbalik nila ng bahay agad silang naghanda ng kanilang mga gamit. Iniwanan niya ng madaming pagkain ng bata para hindi ito sumama sa kanila. Pag-alis nila ay humabol pa din ito kaya nakita ng babae. Umiiyak ito at gusto talaga sumama sa kanila. Pumunta na sila sa mansion na puno ng mga gwardya. Papasok na sana siya pero bumubusina si Miri sa kanilang sasakyan. Naiihi na pala ito pero hindi niya tinulungan dahil may kailangan siyang tapusin na trabaho. Nagpanggap siyang maintenance ng alarm nila at mukhang nasira daw ito kaya kailangan niyang ayusin. Madali naman siyang nakapasok sa loob pagtapos siyang check ng bantay. Kinuryente niya ang bantay sa loob ng CCTV para madali silang umatake. Si Miri naman ay sinubukan sumunod at nagsabi sa bantay na naiihi na siya. Pagtapos niyang umihi nakita nito ang ating bida. Tumakbo na naman ang bata at sila'y sinimulan habulin ng mga bodyguard. Nakapunta sila sa kwarto ng boss kaya inutos nito na tapusin siya. Buti na lang ay nakapwesto na sa labas si Rei at para siyang si Carlo Dalisay na hindi tinatabla ng bala. Pagtakas nila nagalit siya sa bata dahil pumalpak na naman ang plano nila dahil sa kanya. Humingi naman ng tawad ang bata dahil dun, tinuruan na din siya ni Kazuki na wag na siyang tatawagin na tatay pag nasa labas ng bahay. Pag-uwi nila agad na nakatulog ang bata, nagplano na din sila kung ano ang gagawin sa makulat na bata na ito. Agad naman na tumawag si Kyo at hindi na sila pinagtatrabaho sa misyon na yun. Siya na daw ang bahala na trumabaho para dun. Sinabi na din nito ang research sa napatay nila nung una at meron nga daw itong isang anak na babae sa kanyang kabit. Muli siyang magpapadala ng impormasyon patungkol sa kasong ito. Nalaman na din pala nila ang lokasyon ng kanyang nanay kaya naman panahon na daw para alisin ang unggoy na bata sa kanilang likuran.